Mula sa 3 taon, magiging 5 taon na lamang ang visa ng mga driver's license sa National Capital Region. At ayon sa Department of Transportation, ito'y alinsunod sa pahayag ni Pangulong Duterte sa kanyang kauna-unang State of the Nation Address sa SONA nitong Hulyo na gusto niyang pahabain ang validity period ng driver's license hanggang 5 taon. Samantala, nagayon rin ng panukalang batas noong Hulyo si Senador Ralph Recto para palawigin ang visa ng mga driver's license. Ito raw ay para maalis ang red tape sa pagproseso ng mga dokumentong bulas sa gobyerno. Pag may marinig ako sa Executive Department, even a whisper, hiwalay-hiwalay na tayo. Marami dyan sa gallery, marami dyan, wala trabaho, nag-a-apply hanggang ngayon. Hindi naman lahat kasi mayayaman yan eh. Mga asawa ninyo ata yan. While the issuance and distribution of motor vehicle plates at point of sale o through motor vehicle dealers shall be considered. Wag na sa LTO kaya hanggang ngayon, panahon pa ni Jesucristo yung first plate nila, hanggang ngayon wala. Bayad na yun until daw sa awa ng Diyos. For the driver licenses, its effectiveness will be extended from the current 3-year period to 5 years. To reduce queuing time at ticketing stations, tickets sa mga train will be made readily available and easily accessible to the riding public kung bilihin mo yan sa malls, stalls, and stores. Ipinagbibili mo yung sa... Hindi, diyan mo na ibigay. Accredited. Huwag doon banda sa recto, kasigurado pikihin yan mga ulol mo. May I address again to the Philippines. Ako po'y nagdodoble ang pagod para sa inyo, para sa kapakanan ng bayan. Seryoso po ako. Kayong mga ganon, tikit-tikit at magkaroon ng gulo, huwag ho ninyong gawain yan. Ito na yung warning ko. Yun na yun, last. Wala nang iba. Hindi ko na gagawin ulit. Huwag ninyong sirain yung mga bagay-bagay na ginagawa namin para sa kapakanan ng tao. Mabuti ang magkaintindihan tayo. Maya yung buntay kaya kaibigan ko trag. Kaya wag ninyong gawin. Simple lang yan eh. Para walang away sa gobyerno, yung mga bagay na illegal at masama at hindi tama, wag mong gawin. At hindi kami mag-aaway dito. Pati yung pare na, pati si Pau, tinamaan. Okay, let us be clear with each other. I am for the comfort and the welfare of the Philippines. Ikot tayo doon. Madali lang ba? May malayo, ikot pa doon sa Kuwan, Ganun ba? sa Muros. Malayo. Ano sinabi mo, Tay? Yung sa ano? Alin? Yung dun sa... Yung tatay niya, yung tatay ni Noynoy, traidor. Mga kasamahan niya, pinabumba niya. Diba nung binumba yan doon wala siya. Papatay lang kanyang mga kasamahan. May bintang lang kay Marcos yung mga kasalanan niya. Gago yung tatay niya. Ganun po ba? Ay, hindi mo alam yun? Nagsalita na nga po si Victor Walang Cortez. nagsasalita. Kita mo, nagpresidente na asawa, nagpresidente anak. Nalaman ba nila kung sino pumatay ng tatay niya? Sila kamag-anak. Ayaw nila ibulgar. Sila ulo sila. Ganun po. Maganda po ba buhay ni Marcos noon? Mas maganda kasi ngayon. Minsan nga may
sinira nila si Marcos, kaysa ganun daw. Sabi ko, nung panahon ni Marcos, walang nagagahasa, walang naririp. Kasi sa kalsada may binabantayan ng mga Metrocom yung mga taong bayan. Oh, ngayon maglakad ka hating gabi pag hindi ka nagahasa, yung ko lang sa'yo. Ganun po. Oh, si Marcos, ang dami. Si Imelda, kung gusto mong jeep, bigyan kang pasang Mazda. Kung gusto mong taxi, hulug-hulugan mo, bigyan ka tarabas. Kung gusto mong magtanim, yung masagana 99. Oh, ikaw asawa, wala kang ginasbahay, mag-alala ka baboy, o sige parang hati tayo. Ganun po Ang ba daming dati? project na Imelda dati. Sinira lang ng mga siraulo na yan. Kasi hindi na lang yun, yung mga hindi nakaabot kay Marcos, yung inaano nila, yung sinira talagang gusto kay Jose Marcos, mayaman, ganun. Sabi ko si Marcos naman maano sa tao, binabalik din sa tao yung wala namang ginagastos para sa tao. Mas maganda yung buhay noon. Mas maganda noon kay ngayon. Daming trabaho, murang bilihin. Oh. Balik, ako, kita mo ako, grade 4, di pa nga ako nakatapos. Ang dami kong napasok ang trabaho. Ngayon, tingnan mo nga kung makapasok pa akong trabaho. Kung sa matanda na ako. Dati wala yatang age, limit sa pag... Walang age, walang minor de edad na mga kung kaya mo magtrabaho. Sa edad, wala Sa walang matanda. edad. Ako, nag-umpisa akong trabaho, 14 lang ako, 15 pesos, isang buwan sa gasolinahan. Kaya natuto ako mag-drive. O yung 15 pesos na yan ang laking halaga na yan. So, masasabi nyo, mas maganda yung panahon noon. Mas maganda talaga. Bakit sabi nila, pahirap daw sa mga... Nagpapadala siya sa presidente nilang Kalbo Napahirapan na po ba kayo nung time nung Marcos? Oo. Hindi ang sarap nga maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Kasi sumusunod naman kasi ako sa batas. Kung anong batas? Yung mga nagagalit ayaw pahaba ng buhok, iba pinagbabawal. Sige, pahaba. Ako nasunod ako. Magandang panahon noon. Basta sumunod ka lang kung kumontra. Okay naman na, wala namang nangaapi nung araw Kasi po may mga nagsasabi na naparusahan sila kasi nahuli siyempre. Nahuli sa Ay, curfew. lumalaban, hindi sila sumusunod Labagin nila ang batas ngayon nga Kaya ko pag sana, sinabi ni Duterte, no parking, may nakaparking, sila ban yung pag nagreklamong may-ari, kita mo no parking ka pa, magreklamo ka na lang. Ayaw sundin talaga ang batas. Tapos reklamo pa po, Kay Marcos pag batas is batas. Hindi po pwede, kita mo yung drug lord pinailing squad ni Marcos sa Luneta. Dito sa Papalipas may drugs pa ni Marcos. Wala. Yung mga mayayaman na gang rape o yung sila Jaime Jose yung gumahasa kay Maki de la Riva. Binitay ni Marcos. O anong yaman sa akin lumabag kayo sa bakit mayaman kayo, walang mayaman basta batas. Walang mayaman po. Kaya pala maraming galit kay Marcos po. Paano kumukontra sila silang masusunod. Nakabatas na ilang tao ang gumawa niyang batas na yan. Galing sa Kongreso, daan sa Senado, bago pirma ng Presidente. Tapos balasubasin mo lang. Hindi pwedeng Bakit ganun. sabi nila po, maraming pinatay si Marcos? Wala naman ako nabalitang napapatay si Marcos. Baka sila, yung mga kalaban ni Marcos ang pumatay. Binintang lang kay Marcos para magalit ng gusto tao kay Marcos. Wala naman si Marcos. Mas galit pa nga yan si Marcos kay Imelda pag magkabalagbagan si Imelda Baka silang pumatay yung mga kalaban ni Marcos para ibintang kay Marcos yung mga hindi naman ginagawa May ni Marcos. nakausap nga po ako matanda dyan na mas maganda pa daw yung buhay ng panahon ng Marcos po. Ayun ngayon lang sila, nalaso na yung sarili ng mga isipan nila sa mga sinasabi ng mga kalaban. Ito pinipilit ni... kita mo ngayon, kami taxi driver, pinapatay ng mga hudas na yan. Kumuha ng Uber, kumuha ng Grab, tapos bababaan ng metro namin. Magpasada nga silang taxi para malaman nila kung anong buhay ng taxi driver. Napakahirap ng buhay namin, delikado pa. Isang taxi driver, gumawa lang ng kalukuhan. Buong taxi driver sila na. Taxi driver, gumawa ng magandang kabutihan, wala kang marinig. Na binabalita, mabait na taxi driver, ganun. Isang taxi, parang pulis, ang pulis pag nagkasala, isang pulis nagkasala, lahat na ng pulis. Ano ba naman klase yan? Diyan lang ako sa may Kalabaw tayo. Umalis na yung kalabaw Nararo. Wala, milyon lang natira Ayun. Wala, lahat ng kawalang yan ginagawa nila talaga kasi inoy-inoy kasi
sira ng sira na wala pabalikin si Bangmong sa ano. Tay, maraming salamat po. Gusto nilang gera, di putang na nila, lalaban ako, matanda na rin naman na ako eh. 20 na lang tayo, 20 Sige, na lang. salamat. Salamat po. Mapera kayo ha. Sige, Hindi po, okay na hindi rin dyan, po. basta nasa likod ninyo kami. Dasal po, kailangan namin Oo. tayo. Sige po.